Sayang po mga minamahal ang mga ibang kapatiran, parang nakakalimutan po nila kapatid yung araw po ng Huwebes. Alam po niyo kapatid, napakahalaga po ng gawain po ng Panginoon. Ito po ay kumbaga mga minamahal sa pagkain, ito po ay hindi po merienda, pagkus ito po ay talagang pagkain mga minamahal. Ito po yung pagkain po ng ating mga kaluluwa. Dahil dito ang pagkaraw po ng Miyerkules, medyo karne kapatid minsan ng ating po kinakain. At dyan po tayo lumalakas kapatid. Amen. Sabihin nun, hindi na po tayo mga sanggol. Dahil kapag sanggol po tayo, mga bata po tayo kapatid, kailangan po yung gatas. Amen po ba? Pero mga mahal, kapag tayo po ay lumalaki na, kailangan na po yung kanin, yung matigas na pagkain, yung karne, kung minamahal. Ibig sabihin nun, nag-grow na po tayo sa ating pong pagiging Kristiyano. Amen? At tinawag po ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya aking tinikay ng bawat isa na tayo po'y magpatuloy, kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay, kapatid. Dahil ang Kristiyano, mga minamahal, kinakailangan na tayo po ay lumakad sa pananampalataya. Amen. Hindi po sa mga bagay na nakikita, kapatid. Bagkus sa mga bagay na hindi nakikita. Doon po tayo mag-focus, mga minamahal. Kapag sinabing nakikita, yung mga bagay na nakikita, ito po ay ang mundo nito, kapatid. Ang material na bagay, ito po ay para po sa ating pong mga pangangatawan, mga minamahal sa ating lupang katawan. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, na tayo po ay mag-focus, mga minamahal, tayo po ay lumakad sa pananampalataya, mga minamahal, at hindi po sa mga bagay na nakikita. Amen. Dahil sa bagay ng mga nakikita, mga minamahal, dito po ay mayroong katapusan. Pero yung bagay na hindi po natin nakikita, mga minamahal, ito po kapatid ay ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ang sabi po ng minamahal ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ito po ay sulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po ang sinasabi po mga minamahal. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Sabihin mo naman, tayo na po ay lumalakad, kinakailangan na tayo ay lumakad sa pananampalataya, sa mga bagay na hindi po natin nakikita o minamahal. Ibig sabihin, kapatid, napakalaga po ng ating po mga espiritual na mga gawain kagaya ng ganito dahil ang ating pong binubusok mga minamahal ay ang ating mga kaluluwa. Amen po ba? Kaya mga minamahal, ang mga bagay na hindi nakikita, ito ay magbibigay po kapatid ng pag-asa. Ang mga bagay na ating nakikita, ito ay nagiging walang kabuluhan dahil ito ay magsisilipas. Ang ating pong mga buhay, ito ay magwawakas, tayo mamamatay, mga minamahal. Pero sa ating pong buhay, kapatid, na ating lakbay ngayon, na ating ginagawa, na tayo po'y naglalakbay patungo sa promised land, patungo sa buhay na walang hanggan, mga minamahal, kinakailangan ang pagtitiyaga, kinakailangan ang paglakad na may pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Maraming mga tao, mga minamahal, ang namumuhay sa nakikita. Gusto po yung palaging yung nakikita lamang, yung material na bagay, yung mundo ito, kapatid, yung kalayawan. Marami po ito, kapatid. Ito po ay malawak, yung mga bagay na nakikita. At marami pong mga tao rin ang namumuhay dahil sa kanilang nararamdaman, sa kanilang emotion, kapatid. Amen. At sa kasalukuyang kalagayan ng tao, marami po ang lumalakad po sa mga bagay na yan. Pero gusto po ng ating mga Panginoon yaman din lamang na tayo tinawag ng Diyos sa pananampalataya. Gusto ng ating Panginoon
na tayo po ay mabuhay sa pananampalataya. Amen? Yan po mga minamahal ang tema sa gabi ito, paano mabuhay sa pananampalataya. Paano, kapatid? Paano po ba mabuhay sa pananampalataya? Mga minamahal kong kapatid, si Amang Abraham, kapatid, siya po ay namuhay sa kanyang pananampalataya sa gitna ng kawalan ng kaserdoduhan. Siya ay inutusan ng ating mahal na Panginoong Diyos na siya po ay maglakbay. Pero hindi sinabi ng Panginoon kung saan po siya pupunta. Basta sinabi ng ating mahal na Panginoon na siya ay aalis doon sa kanilang pamamahay, iiwanan ang kanyang pamilya, at siya ay tutungo sa isang lugar na wala naman pong mapa, kapatid. Walang mapa na sinusundan, pero kapatid, siya po ay sumunod dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Wala bang kasiguraduhan ng kanyang lakad. Pero mga minamahal, siya po ay lumakad ayon sa kanyang pananampalataya dahil yon ang gusto ng ating Panginoon. Amen. Ano po sabi kapatid ng Hebrews chapter 11 verse 8? Ito po mga minamahal po ng Hebrews 11:8, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana na siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Tingnan po ninyo. Walang kasiguraduhan ang kanyang pupuntahan, kapatid. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, siya po ay lumakad, siya'y sumunod sa mga gusto ng ating Panginoon. Napakahirap nun, kapatid. Amen po ba? Na tayo po ay kakausapin ng ating Panginoon, mangungusap ang ating mahal na Panginoon sa atin, pero hindi natin alam at hindi niya alam, kapatid, kung saan siya pupunta. Ano po sabi po, kapatid, bilang pagsuporta dito sa verse dito? This is Genesis chapter 12, verse 1. Tingnan po ninyo mga minamahal. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Kaya mga minamahal, sa walang kasiguraduhan ng mga bagay, tumanima po siya. Hindi po siya nagdalawang isip. Bakit po? Dahil sa kanyang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Hindi natin mga minamahal kailangan malaman ang lahat ng detalye ng ating mahal na Panginoon Jesus bago tayo sumunod. Ang importante mga minamahal, nalaman po natin na ang ating mahal na Panginoon Yesu Kristo, siya ang nagbibigay buhay, siya ang tumawag sa atin, siya ang buhay, ang daan at ang katotohanan, mga minamahal, at ang importante, tayo nananampalataya sa ating mahal na Panginoon Yesu Kristo. So, hindi na kailangan pang alamin ang mga detalye, kapatid. Kagaya po ni Abraham, hindi man niya inalam ang mga detalye, basta inutusan siya ng mga Panginoon, nang sabi niya, iwanan mo ang iyong pamilya, ang iyong mga kamag-anak, ang iyong lupain, basta pumunta ka sa isang lugar na iyon. Walang mapa, walang kasiguraduhan, walang direksyon, kapatid. Pero siya'y lumakad dahil sa kanyang pananampalataya. Yun ang gusto nga ng ating Panginoon. Na sa ating paglilingkod sa Diyos, kapatid, minsan hindi mo maintindihan. Nag-uudyok ang ating mahal na Panginoon. Tayo kinakausap ng Diyos, mga mahal. Pero kinakailangan tayo po ay kinakailangan magkaroon ng pagsunod dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Yan po mga minamahal. At tayo po ay mamuhay, mga minamahal, sa pananampalataya kahit may pagsubok. Ano po ni si Job, mga minamahal? Si Job, siya'y nabuhay sa kanyang pananampalataya kahit may pagsubok sa kanyang buhay. Ano po niya si Job, kapatid? Siya po isang mayaman na tao during his time. Ang kanyang pamilya ay mayaman. Marami silang
mga alagang hayop, kapatid. At si Job ay merong pananampalataya at merong takot sa ating mahal na Panginoon. Ang nangyari, kapatid, nagipagkita ang mga mahal, itong si Satanas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, o saan ka naman galing, Satanas? Ang sabi ng ni Satanas, ako'y paroon at parito. Ang sabi ng ating Panginoon, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Ipinagmalaki ng ating mahal na Panginoon si Job. Kay Satanas, dahil si Job, siya ay matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, siya sumusunod sa mga alintulin ng Diyos. Ang sabi ni Satan, mga minamahal, kaya lamang sumusunod at sila lamang naglilito sa iyo si Job dahil siya ay iyong pinagpapala. Alam po ninyo, mga minamahal, humingi ng permiso itong si Satan sa ating mahal na Panginoon upang subukin si Job at pinahintulutan ng ating mahal na Panginoong Diyos itong si Satan. Pero ang habilin ng Panginoon, subukin mo siya, pero huwag mo lamang siyang papatayin. Iyon ang sabi po ng ating mahal na Panginoon. Sino mo si Job? Grabe, mga minamahal. Isang araw lang, nawala yung kanyang anak, mga anak. Ang kanyang mga halagang hayop, namamatay na, mga minamahal. Nagkaroon ng sugat sa kanyang buong katawan. Buhay pa siya, kapatid, pero inuuod po siya. Kapag nahulog ang uod sa kanyang katawan, ito'y kanyang pinupulot at kanya itong binabalik. Sabi niya, Diyos ang naglagay. Pinahintulot ng Diyos at siya rin ang mag-aalis. Ganon ang pananampalataya ng Job. Kahit na siya ay nasa gitna ng kapagsumukan ng ating mahal na Panginoon. At po, kapatid, ang sabi po dito sa Job chapter 13, verse 15. Dito po muna, tingnan po ninyo ang pananampalataya ni Job. Praise the Lord. Alam po ninyo mga mahal, itong si Job, siya ay sinubok ng Panginoon. Sabi po niya, kahit ako ay patayin ng ating Panginoon, still ako'y mananampalataya sa Kanya. Ako'y maglilingkod sa Kanya, ang sabi ko. Grabe, kapatid, ang pananampalataya nitong si Job, mga minamahal. Kahit dumaan siya sa grabing pagsubok, hindi niya ikinaila, hindi niya tinalikuran ang kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Diyos. At yan, mga minamahal, ang ninanais ng Panginoon. Sa mga Kristiyano, kapatid, tayo po ay sinusubukan ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa gitna, minsan ng mga pagsubok ng ating mahal na Panginoon na kanyang pinahintulutan, kapatid, upang makita ng ating Panginoon ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Minsan magtatanong tayo, minsan magtatanong tayo, o minsan mga minamahal, maglalamig ka, maging sa iyong pananampalataya at maging sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. But remember, mga minamahal, itong lahat ng bagay nito ay pinahintulutan ng ating Panginoon. Amen po ba? At ang sabi po, mga minamahal, ng banal na kasulatan, mga minamahal, na tayo po ay magtiis sa ating paglilingkod sa Diyos. Dadaan ang mga Kristiyano sa mga pagsubok, sa mga kasubuan. Ito ang tema, kapatid, ng ating inaral nung linggo. Pero gusto ng ating Panginoon, huwag tayong susuko kahit anong mangyari. Amen. Kahit ang ating Panginoon Jesus, hindi po siya sumuko, mga naman. Alam na po natin ang dinanas ng Panginoon, kapatid. Pero kung tutuusin mo naman, ang sabi nga ng Panginoon, ang mahal, nanalangin po siya, ang sabi niya, Father, Ama ko, kung po pwede lang na lumampas sa akin ang saro ito. Pero sabi po niya, pero hindi yung aking ibig ang siyang mangyari, bagkus ang iyong ibig ang siyang naputukan. Mga minamahal po kapatid, pinahintulutan ng ating Panginoon ang mga pagsubok na yan, kapatid, upang makita tayo ng ating Panginoon. Nag-grow na ba tayo sa ating pananampalataya?
o hanggang ngayon ay bata pa tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Gusto ng ating Panginoon, kapatid, na mag-improve tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Ngayon, mga minamahal, ikaw ay tagapakinig ng salita ng Diyos. Gusto ng ating Panginoon, gawa ng araw, ikaw ay magiging tagapangaral ng salita ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, gusto ng ating Panginoon na mayroong improvement sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay mabuhay sa pananampalataya sa magitan ng pagsunod. Mabuhay tayo sa pananampalataya sa magitan ng pagsunod natin sa ating mahal na Panginoon. Alam po niya, si Noah, kapatid, pinagawa siya ng arka ng ating Panginoon, yung tinatawag na Noah's Ark. Isang bangka, o naman isang arka. Kapatid, alam po niyo kung ilang taon na ginawa ito ni Noah? 120 years. Ginawa po niya ito, 120 years. Wala mang ulan na darating, pero gumawa siya ng arka. Dahil sa kanyang pananampalataya at sa kanyang pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Amen. So, mga minamahal kong kapatid, gusto ng ating Panginoon na tayo ay mamuhay sa pananampalataya sa magitan ng pagsunod. Ano pa po, kapatid? Hallelujah. Ang mga dapat po nating sundin na gusto ng ating Panginoon. Ano sabi po ni Pablo, kapatid? 1 Thessalonians 5:22, na ating pong iwasan ang lahat ng kasamaan. Basahin po natin, kapatid. Dito po sa 1 Thessalonians 5:22. Anyway, mamalaman. Nagkaroon po ng problem yung natin. Anyway, mamalaman. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:22, iwasan ang lahat ng kasamaan. Amen? 5:22. 1 Thessalonians 5:22. At sabi po nila, layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Ang kasamaan, kapatid, ito'y nakikita. Amen? Kaya nga, ang sabi po naman ni Pablo sa ating pong pinaka-keywords, kung minaman na tayo po'y lumagat sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na ating nakikita, bagkus tayo lumagat sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang kasalanan, kapatid, ito ay mga bagay na nakikita ng ating mga mata. At ang gusto ko, kapatid, ang sabi po ni Pablo na tayo po ay umiwas sa mga bagay na mga kasamaan. Layuan ninyo, ang sabi po niya, ang bawat anyo ng kasamaan. Malawak po ito, kapatid. Ano ba ang kasamaan? Ano ba ito anyo ng kasamaan na sinasabi nito? Malawak po ito at alam na po natin lahat ito, kapatid. Kasi mga minamahal, ang Diyos natin, siya po ay banal. Amen po ba? Kaya nga sabi po, God is holy and tayo po ay dapat maging banal. Dahil sabi po niya, without holiness, no one can see the Lord. So ako naman, ano ba itong holiness na ito? Ano ba itong pagsunod na ito na dapat po natin sundin, mga minamahal? Mismo, tayo po, kapatid. Hindi naman yung ating kasuotan ng tinatawag na holiness. Kapag sinabing holiness, yung pamamaraan ng ating mga pamumuhay bilang mga anak ng Diyos at bilang mga Kristiyano. Amen? Na tayo po ay umiwas na sa mga bagay na kasamaan dahil tayo po ay mga Kristiyano ng binago ng ating Panginoon. Amen po ba? So, gusto yung ating Panginoon na tayo po ay lumakad sa pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoon. Kasi kapatid, ang sabi ko nga po, tayo po ay nasa gitna ng mundong ito, isang mundong makasalanan na ito'y pinaghaharian po ng Diyos ng sanglibutan ito na walang iba kundi si Satanas. Tayo nasa gitna. Ibig sabihin, kung tayo nasa gitna ng makasalanang mundo, hindi natin kaya, kapatid, na tayo mag-survive kung wala ang Santong Espiritu sa buhay po natin. Amen po ba? Kagaya po mga minamahal, hindi po tayo tatayo kung wala tayong Espiritu Santo ng ating Panginoon.
Hindi tayo magsasurvive bilang Kristiyano kung walang Santong Espiritu sa buhay po natin. Kagaya ng isang sako, kung walang laman ng sako, palagay po ninyo, tatayo ba ang sako? Hindi. Pero kapag ang sako niyan ay punong-puno ng laman, halimbawa ng bigas o ng palay, o kung ano man ang ilalagay mo sa sako niyan, ang sako niyan, kapatid, ito ay nakatayo. Ito ay tatayo. Bakit? Dahil meron siyang laman. Ganun din po, kapatid, sa mga Kristiyano. Kung wala tayong laman, ibig sabihin, kung wala tayong Santong Espiritu ng ating Panginoon, kapatid, hindi tayo tatayo. Amen. Dahil ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng ating pananampalataya at siyang nagdadagdag ng ating pananampalataya. Ang Diyos ang nagbibigay ng kagalakan sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay, mga minamahal, ng pagpapala araw-araw sa atin. Mga minamahal, kung wala ang ating Panginoon, tayo, kapatid, ay magiging useless sa daigdig na ito. Kaya salamat sa Panginoon, ating nakilala, dahil tayo tinawag ng Diyos, ngayon tayo ay nagpupuri at sumasamba sa hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, walang iba, kundi ang ating Panginoon, Yesu Cristo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Anong sabi po ni James? Sa James chapter 4 verse 7, na tayo raw po ay magpasako sa Diyos. Kapag sinabing magpasako, mga minamahal, kinakailangan ikaw ay magsubmit sa gusto ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi po niya, ang sabi ni James, kaya pasako kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Resist the devil and the devil shall flee from you. Yan mo naman. At sabi niya, magpasakop kayo sa Diyos. Magpasakop tayo sa Panginoon. When we say, magpasakop ang minamahal, magkagaya po ng isang, kahit lang isang maliit na institusyon, maliit na pamilya o sa bahay, kapatid, kinakailangan ng ang pagpapasakop. Merong padre na pamilya, merong nanay na nandoon, kinakailangan ang mga anak ay kinakailangan magpasakop sa kanilang mga magulang. Amen. Maging sa ating komunidad, kapatid, kinakailangan tayo magpasakop sa mga namumuno sa atin. And likewise, mga minamahal, yun ang sinasabi po ni Pablo, na tayo po'y magpasakop sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo tinawag ng Diyos. Noon, mga minamahal, tayo po ay kalaban ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, palaging pinag-aaralan po natin yan, pinapangaral ng ating beloved na pastor, dati-rati, kapatid, kaaway tayo ng ating Panginoong Diyos. At meron, mga minamahal, na isang malaking pader na nakapagitan sa atin between us at sa ating mahal na Panginoong Diyos. Pero sa ginawa po ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang pader na yan, kapatid, ay winasak po niya sa magitan ng krus ng Kalbaryo, kapatid. At ngayon, tayo po ay kakampi at kasanggana ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kinakailangan tayong magpasakop sa Kanya. Amen? Kaya nga, meron na tayong peace ngayon. Ang sabi nga po, kapatid, hallelujah, na tayo po ay meron ng peace. Peace na tayo. Dati, kapatid, hindi ba kapag kalaban mo, mga minamahal, hindi kayo nag-uusap. Pero kapag kayo ay nagkaroon na ng reconciliation, anong sasabihin mo sa kanya? Peace na tayo. Ibig sabihin, mga minamahal, meron tayong kapayapaan dahil meron na tayong, kapatid, isang Diyos na pinaglilingkuran na siyang nangwasak ng pagitan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya magpasakop tayo. Yun ang gusto ng ating Panginoon, magpasakop tayo. Tayo iniligtas ng Diyos, kung mahal, tayo ay binili ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, hindi sa magitan ng ginto o ng pilak o
sunod-sunuran sa mga kapritsyo ng dyablo, kapatid. Tayo sunod-sunuran sa mga gawa ng dyablo sa buhay po natin, kapatid. Tayo sunod-sunuran. Pero ngayon, dahil tayo po ay mga anak ng Diyos at hindi na po tayo anak ng dyablo, mga minamahal, tayo ay dapat magpasakop sa ating Panginoon sa Kristo. Paano bagay na tayo magpasakop sa Panginoon? Sa magitan ng pagsunod sa mga tuntunin at kalooban ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Dahil po minamahal, kapag tayo po ay hiwalay sa ating mahal na Panginoon, ay hindi po tayo nagpapasakop sa Diyos. Mga minamahal, anong mangyayari sa atin? Wala po. Dahil kapag hindi natin kasama ang ating Panginoon, wala tayong magagawa. Ang salita po kung naman, John chapter 15, verse 4 up to 5, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Ano sabi ng ating Panginoon? Sa mismo nagsabi, sabi niya, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. At gaya ng sanga na hindi nagbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakamit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Amen. So, ibig sabihin ka muna nga, tama nga naman. Bukas, kapatid, di ba, meron kayong kusilyo? O kaya ng jungle bolo? Okay, subukin niyo, kapatid. Kung meron kayong puno ng akasya o puno ng kahit na yung aratinis lang, putulin mo, kapatid, yung sanga. At anong mangyayari sa sanga? Ito ay malalagta. Ibig sabihin, wala ng kapit doon sa puno nyo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. So, kailangan po natin na tayo manatili sa Kanya. At ang sabi po, at ako'y mananatili sa inyo. Ito'y panawagan ng Panginoon na tayo'y manatili sa paglilingkod sa Diyos. Na tayo'y manatili na magpasakop sa Panginoon. Kapag hindi po tayo manatili sa ating mahal na Panginoon, kapatid, ang Diyos din ay hindi mananatili sa atin at wala tayong magagawa kung wala tayo at tayo hiwalay na sa ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen? At ang sabi ko dito sa 5 minamahal, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang magbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tama, kapatid, wala tayong magagawa. So, kailangan natin ang ating Panginoon. Amen? Amen? Amen. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Kahit hindi po natin purihin, kahit hindi natin sambahin, kahit hindi natin paglingkuran ng Panginoon, hindi magbabago ang Diyos. Diyos pa rin siya. Amen po ba? So, the moment na tayo po, mga minamahal, ay nananatili sa ating Panginoong Jesucristo at tayo nagpapasakop sa Kanya, mga minamahal, ibig sabihin, sino ang nakikinabang? Tayo rin po ang makikinabang, kapatid. Amen? Dahil sa ilalim ng mga pakpak ng ating Panginoon, ibig sabihin, kung tayo nasa ilalim ng Kanyang kalinga, kapatid, kailanman hindi tayo mapapariwara dahil hindi tayo iiwan at pababayaan ng ating mahal na Panginoon sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga mahal, ang sabi po kapatid ni James, sa 1:22, huwag tagapagiling lamang, kundi maging tayo o dapat ay tagatupad. Narinig po natin ngayon ang salita ng Diyos. Period na ngayon, kapatid? Hindi po. Kinakailangan maging tagatupad po tayo ng mga salita ng Panginoon. Amen and praise the Lord. Kasi po niya, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Ibig sabihin kapatid, narinig mo ang salita ng ating Panginoon, pero wala ang pagsunod at wala ang pagtupad sa mga salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, dinadaya lang po natin ang ating mga sarili. So, importante kapatid, ang pagsunod at pagpapasakop sa ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Mahalaga.
mahalaga, kapatid, na tayo po, mga minamahal, ay huwag lamang mga hearers, bagkus, kinakailangan, tayo po ay maging doers. Amen. Tayo po ay tagasunod at tagatupad sa mga narinig po natin. Walang kwenta, kapatid. Kahit na anong ganda ng ating narinig ng mga pangarap, kapatid, sa banal na pulpito, kung hindi po natin ito ginaganap o ginagawa o ina-apply sa buhay po natin, it is useless. Amen po ba? Dahil mga minamahal, hindi naman sinabi ng Biblia na kapag ikaw ay takapakinig ng salita ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Kung takapakinig lang tayo ng minamahal ng masalita ng Diyos, at wala tayong tagapagtupahan doon sa mga salita ng Diyos, anong saysay ng ating narinig ang mga salita ng Panginoon? So, ang number one na gusto ng Panginoon, manampalataya as sa pagitan ng pagsunod sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. At gusto natin, Panginoon, na tayo maglingkod sa Kanya ng todo. Yung walang mental reservation. Salamat sa ating Panginoon, mga minamahal. Ako'y nag-alala. Actually, ito po ang nagiging kalakasan po namin. Kahit napagod kami, iniisip ko, kapatid, na dati si Brother Omar, sasampa siya, Sister May, Sister na, sasampa po sila. Yung mga kapatid sa Norville, sasampa sila. Kahit pagod na ako, kapatid, tatayo pa rin ako para magluluto, kapatid. Mga bilang, kasi kayo ang kaganakan namin. Amen? Amen. Pero mga minamahal, kung every Thursday, kapatid, mga 2 o 3 na lang po tayo ito, siyempre, kami rin po ay manlulumong. Pero nakikita ko mga minamahal, every Thursday, doon mo makikita, kapatid, yung maturity ng isang Christian. Yung gusto maglingkod sa Panginoon. Kahit nakapakinig din tayo ng Sunday, pero ngayon, nandito pa rin po tayo, nakikinig ng salita ng Diyos, and hoping and I pray, maging tagasunod din naman tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Parapakan po natin ang Panginoon. Ano po sa ito na mga minamahal ng Luke chapter 10 verse 27? Ating ibigin ang Panginoon ng buong puso, kapatid. Asahan po niya ang minamahal at sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Alam po niyo naman ito yung 2 commandments sa Biblia. Mababasahin po natin yung kapatid sa Marcos. Sa Marcos, mababasahin po natin yan. Sabi po naman, nagtanong sa kanya ang kanyang mga lagad. Sabi niya, Panginoon, ano baga ang pinakapangulong utos sa lahat? Sumagot siya kung naman ang sarili niya, Hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. And, merong and, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Dito po mga minamahal, nakapaloob na lang po sa New Testament. Kasi yung sa Old Testament, yung 10 Commandments mga minamahal, kung susubihin mo yun, kapatid, yun ay pagmamahal sa ating Panginoon, sa pagsamba sa Panginoon, at the same time, pagmamahal sa ating kapwa. So dito po kapatid, kinonsolidate sa 2 kautosan. Unang-una na utos ng Panginoon na kilalanin mo siya na meron lamang iisang Diyos. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And you shall love the Lord. Kapag sinabi, you shall love the Lord with all, ulit po kapatid,
Kahit paulit-ulit. Dahil ang gamot sa nakakalimot ay paalala. Kung hindi ko po namin kayo palalahanin palagi, nakakalimutan ninyo, pero sabi ng Biblia, mga minamahal, that you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Gusto ng ating Panginoon, mga minamahal, yun ang pangulong utos sa lahat. Pangulong utos, the first and the greatest commandment of all. At ang pangalawa, mga minamahal, ay ang ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng iyong sarili. Amen. At itong mga minamahal, ito yung pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Ito yung pagsunod sa kanyang ating tuntunin. Pananampalataya na may pagsunod sa kanya. Amen. Dahil mga minamahal, papaano nga naman, kapatid, maiibig yung mga kapwa-tao mo, kapatid, na kagaya ng sarili. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos at kung wala kang pag-ibig sa Diyos. Amen. Kasi kung minamahal ang sabi po niya, ako'y nagkasakit ang sabi po ng ating Panginoon, pero hindi niyo dinalaw. Ako'y nagutom pero hindi niyo ako pinakain. Ako'y nauhaw pero hindi niyo ako pinainom. Nagtanong ang mga alagad, hindi naintindihan na sinasabi ng ating Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, kaya nakarami nakita na nagkaroon ng sakit. Kaya nakarami nakita na nauhaw. Kaya nakarami nakita na nagutom. Ang ibig sabihin pala ng ating Panginoon, na kapag ginawa mo sa iyong kapwa, kapatid, parang ginawa mo na yon sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Amen. Ibig sabihin mo, minamahal, ang mga kapwa-tao po natin ay kinakailangan din po natin ibigin. Dahil ito, minamahal, ang siyang utos ng ating Panginoon. Ibigin mo siya, kagaya ng iyong sarili. Para mo naman ilagay mo ang iyong sarili sa Kanya. Amen. Kung nangangailangan siya, kapatid, kung kaya mo naman, bigyan mo ang naman. Kung siya'y nagkasakit, dalawin mo. At kapag ginawa mo yun sa iyong kapwa, mga naman, parang na rin niyang ginawa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. At yan, mga kapatid, ay mga ugali po dapat ng mga Kristiyano na tayo po'y lumakad, mga minamahal, hindi sa mga bagay na ating nakikita, bagkus tayo lalakad sa magitan ng mga bagay na hindi nakikita sa magitan ng pananampalataya sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Dahil ang mga bagay dito sa daigdig na ito ay mayroong katapusan at ito'y magdalaw. Pero kapatid, kapag ikaw ay lumalakas sa iyong pananampalataya sa mga bagay na hindi mo nakikita, ano yun, mga minamahal? Ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ay isang patunay na hindi natin nakikita. Pero dahil sa ating pananampalataya, tayo sumusunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga banal na salita. Bagamat hindi naman po natin nakikita ang Diyos, pero yon ay isang bang ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos. Lumakad tayo sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen?